hustisya kasi ng mga kriminal, binibigyan nyo ng karapatan o binibigyan nyo ng human rights. Paano naman ang human rights ng mga kapulisan natin, yung mga sibilyan na ron? Pangalawa, nagbigay ng babala ang ating Pangulong Duterte na tigilan na nila yan. Masasabi ko dyan sa hearing, sa totoo lang, para sa katotohanan, ang ginagawa nila talaga political Political, hindi yan. Sa totoo lang, ang tanong dyan ito ano ba ang mapapala ng taong bayan dyan sa Quadcom investigation na yan? Yan ang pinaka main objectives natin Ano ang mapapala ng bayan at mamamayan? Kasi tingnan nyo this is a very unfair. Iniimbestigahan nila extrajudicial killing. Ang tanong, bakit ba nagkaroon ng mga namatay? Dapat ganun Hindi yan namatay ng walang dahilan Meron. Pangalawa, nagbigay ng babala ang ating Pangulong Duterte na tigilan na nila yan. Hindi naman basta sila namatay Nagkaroon muna yan ng warning. Nagpahayag ang Pangulo na kung maaari, tigilan nyo na yung mga maling gawain, yung mga droga o ano pa mang masasamang gawain. Actually, hindi lang naman tungkol sa droga. Ang babala ng ating Pangulong Duterte noon, siya'y nagbabala para sa lahat ng mga kriminal. Subalit instead na magbago sila, marami pa ring sumuway. Kaya kung ano consequence ng kanilang pagsuway, yun ay dahil na rin sa kanilang mga ginawa. Kaya is unfair. Ito na lang. Sige, one for all for one tayo. Kung iniimbestigahan nyo ang mga extrajudicial killing patungkol sa mga namatay na mga related sa droga, mga pusher, user, drug lord, imbestigahan nyo rin yung mga namatay o pinatay ng mga adik, ng mga pusher, ng mga user. Ganun dapat. Bakit wala? Ito, meron ako ipapanood sa inyo mga kababayan. Ang hustisya kasi ng mga kriminal, binibigyan nyo ng karapatan o binibigyan nyo ng human rights. Paano naman ang human rights ng mga kapulisan natin, yung mga sibilyan na walang kinalaman, na nadamay lamang sa yung pagtupad ng tungkulin, sila ay namatay. Asa ang hustisya para sa mga ganong pangyayari? Diba dapat iniimbestigahan din sa Quadcom yan, yung mga pulis na namatay dahil sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin na pinatay sila ng mga nag-resist o yung mga pumalag sa kanilang operasyon. Paano naman? Asa ng hustisya para sa mga pulis natin na tumupad lamang sa kanilang mga tungkulin? Kaya nga meron din ako ipapanood sa inyo, no? Ito. Anong sabi dyan? Kaya lang talaga Wala. Maghahain ng arrest warrant laban sa dalawang hinihinalang tulak sa Barangay 178 sa North Caloocan kaninang madaling araw. Ngayon ilabas yung tapang yun mo si HR sa mga adik hindi mo ipagtanggol pero yung mga kapulisan hindi mo sir? pinamamatay ng mga pulis para isagip yung mga ibang tao, binobayos buhay nila pero pinapatikos ninyo. Ang batas na sa adik, nasa mga poser, wala sa mga naglilingkod. Saan na nararamdaman nyo? Ang buot na nararamdaman namin. Ayon sa alaga, sabing asawa ng mga mahina lang, pasensya lang, yung audio mahina. No problem. Pwede nyo i-search to mga kababayan. Ito ay isang pulis, batang pulis, at naglilingkod sa simbahan to. Siya ang unang rumisponde dun sa operation, pero pinagbabaril agad, patay. Ito ba na-imbestigahan ng Quadcom? Yun ang gusto kong i-emphasize kung bakit ko pinakita ito sa mga politiko natin o yung mga member ng Quadcom. Sana naman bigyan nyo rin ng hustisya yung mga pinatay na pulis o kapulisan natin na gumaganap lang naman sa kanilang mga tungkulin.
Ito may pamilya rin. Yun may pamilya rin ito. Batang-batang pulis. Kalungkot isipin eh. Kaya para sa akin, dapat itong mga investigasyon na to, kung tutusin lang, kung ako lang masusunod, no? Kaya lang, meron nga tayong ganyan eh, na hindi tayo masasusunod. Pero sa totoo lang, kung ako masusunod, unahin natin, nagampanan ang tungkulin natin, yung pababain natin ang mga bilihin. Ang mahal ng bilihin ngayon, ang kuryente natin ang taas ng bayarin, ang tubig ang taas ng bayarin. Bakit yan? Hindi ninyo tutukan. Bakit itong investigasyon tinututukan nyo at tanging Duterte lamang ang pinupuntirya nyo? Bakit? Dahil malapit na ang eleksyon. Nangangamba na kayo dahil malakas ang Duterte sa mamamayan. Dahil bugod tangi ang mga Duterte ay gumaganap sa kanilang tungkulin mula nung mayor pa yan hanggang sa maging presidente. Ginanap niya ang tungkulin. Ngayon sasabihin nyo, extrajudicial killing. Ang extrajudicial killing, pinaliwanag ko na to dati. Ang extrajudicial killing, yan yung marahas na pagpatay ng walang kadahilanan. Marahas. Extrajudicial killing. Pag inanalyze nyo na, minining nyo yan, maano yan, malalim. Pero yung mga namatay na merong dahilan, hindi mo, ako sa akin hindi pa i-consider extrajudicial killing kasi adik ka eh. Pusir ka eh. Diba hindi naman sinabi na dapat silang patayin. Merong rehabilitation center. Pero hindi nga sila sumunod, diba? Nag-warning ang Panginoon, ang ano natin, Pangulo natin. Nag-warning siya na tigilan nyo na. Dahil seseryosohin ko ang war on drugs. Ano ginawa nila? Imbis na sumunod sila sa atas ng ating Pangulo, sumalungat sila. Kinontra nila. Ang tatapang eh. Ginanap pa rin nila ang mga gusto nilang gawin. Kaya kung namatay man sila, consequence yun ng kanilang mga maling gawain. Hindi maikukonsider na extrajudicial killing. Ito pa isa. Yung naganap sa Mindanao, kung natatandaan nyo, yung istorya ng mga dadato na pinatay, 37 yata yun. Yun, mga sibilyan, mga ano yun, reporter, media, abogado, mga tumatakbong konsulo, politiko, pinatay yun. Hindi ko na sabihin kung paano, basta yan, may namatay na ganyan, ang dami nila, convoy, pinatay. Nagkaroon ba ng pag-iimbestiga? Meron, pero hindi natapos at hindi nagkaroon ng ano yun, kung ano na nangyari. Pangalawa, yung pagpatay sa mga ganong uri, yun ang tinatawag na extrajudicial killing. Dahil marahas yun, mga buhay pa, binaon yun. Yan, bakit walang investigasyon? Bakit walang quadcom na lumitaw? At ito pa, bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ni isa man sa inyong kumontra at nagsabi na, Pangulo, hindi po tama yung ginagawa ninyo. Bakit wala? Halos lahat kayo umayon. Halos lahat kayo pumalakpak. Halos lahat kayo nag-congratulation. Bakit ngayon iniwanan nyo ang Pangulong Duterte sa laban ng war on drugs? Bakit? Unahin nyo muna ang problema ng bayan at mamamayan. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na. Kawawa ang bayan at mamamayan sa ginagawa ninyo. Yan ay isang pakiusap. Hindi ko kayo tinutuligsa. Sinasabi ko lang dahil usapin na ito ng bayan at mamamayan. Tigilan nyo na pamumulitika. Tigilan nyo na pagbanat sa Duterte. Tapos na ang term ni Duterte. Nagpapahinga na si Pangulong Duterte. Bigyan nyo naman ng kapayapaan. Quadcom, dati kayong kasama ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasan kayo? Ganito ba? Tama na.
Patatalino na ang mga tao ngayon. Patatalino na ang mga Pilipino ngayon. Kaya ako lumalabas para gisingin ang mga ibang Pilipino na natutulog pa sa pansitan. Gumising na kayo mga mamayang Pilipino. Maging matalino kayo sa pagboto sa darating na eleksyon 2025 at 2028. Yan ang pinaka-objectives ko kung bakit ako nandirito. Dahil ang malasakit ko para sa bayan at mamamayan. At naaawa rin ako sa Duterte family na matapos nilang gampanan ng kanilang tungkulin, matapos gampanan ng ating dating Pangulong Duterte ang kapayapaan sa ating bansa at binigyan tayo ng recognition sa iba't ibang bansa na tayo ay isang magandang bansa, ay ngayon nasa na tayo, kulelat na naman. Sir, maniniwala ba kayo na darating pa tayo sa eleksyon? Kung may eleksyon? Para sa akin dapat hindi na, hindi na talaga para sa akin kasi Alam po sa akin, sir, talaga tapos na eleksyon eh. Nagpakita na ng picture si BBM at saka si Garcia at saka si Lisa at saka si Bersamin na nagtatawanan sila. Ano yung Bersamin, Oo. si Bersamin kay Duterte yan. Si Kay Duterte, Executive Secretary ni Duterte yan. Si Bersamin? Si Bersamin, si Lucas Bersamin. Ating Chief Justice yan. Hindi, ano yan? Executive Secretary. Executive Secretary ni Duterte yan. Hindi po, si Michelle Bia yung executive. Hindi. Ay, si Bersamin ngayon, yung sekretary ni Bangag. Ano ba? Verify mo. Ano, Lucas Bersamin yan. Oo, yun ang dati. Executive Secretary ni Duterte yan. Hindi po, sir. Si Sir, continue Bersamin. tayo. Hayaan nyo lang po muna siya dyan. Hindi, Continue kahit po. i-verify mo, meron kang Facebook, i-check mo. Sige na, i-check mo kasi mamimislead natin ang mga tao eh. Sige po. Maaaring nasa administrasyon siya ngayon dahil kinuha. Malamang ganun ang nangyari. Pero previously, Brad, pumupunta ako ng PCO, PMS, ng Malacanang. At ang nina-address ko sa position paper ko, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan ang siyang Supreme Court Justice dati. Sir, ano opinion nyo sa sinabi ni President na wala daw tayong budget para sa mga kalamitipan sa mga napikaw ng bagyo? Sinong may sabi? Si Presidente? Yeah. Malabong mangyari yun. Meron nga silang pang arkila ng mga foreign fund eh, para sa birthday celebration nila, di ba? Oh, bakit mawawala ng budget? Eh samantalang nung birthday niya, nag-imbita sila ng foreign fund na nagkakahalaga ng bilyon ang halaga para lang pumunta rito at magkonsyerto. Hindi ka pakanan ng bayan yun, Brad. Ayan, sir. Oo, naka-BBM siya ngayon siguro. Dati kasi ito yung Previously mo, Supreme Court Justice. justice nga dati yan. Oo. Pero naging executive secretary ni Pangulong Duterte yan. Ay, ako si Executive Ibang Secretary. topic na lang tayo, sir. Focus na lang tayo sa quantum. Hindi, tignan mo. Sige, sir. Tignan mo yan. Continue, sir. Ngayon kasi check mo eh. Check mo yung Continue, ano. sir. Hayaan nyo. Continue po. Yung opinion nyo doon. Continue yung di ka pa tapos eh. May wala na daw budget. Yung walang budget. Diktado na bagyo. Malabong walang budget eh. Kasi yung mga hearing lang, yung mga pa-hearing lang, yung hearing ng Quadcom sa palagay nyo, walang budget yan? Milyon yan, Brad. Mga kababayan ko, milyon ang budget. Bakit mawawala ng budget? Eh samantalang ginawa nyo na nga private. Yung Nino Aquino International Airport nabenta at naibigay sa pribado. Ngayon ang tanong ko, nasaan yung pinagbentahan nung Ninoy Aquino International Airport? Bilyon din ang halaga niyan. Saan napunta at nasaan ngayon? I-liquidation natin kung nasaan ang perang pinagbentahan ng Ninoy Aquino International Airport. At isa pa, walang budget. Nasaan ang 25 tons reserve gold ng Pilipinas na inilabas ng administrasyon ngayon? Nasaan ang 25 tons na ginto? What is purpose
Tapos, bakit inilabas ang reserve gold natin sa Bangko Sentral? Bakit? Ano pinaggamitan at saan gagamitin? Be transparent tayo. Wala tayong kinakalaban dito. Totoo lang ang sasabihin ko para magkaroon ng transparency. Dahil wala naman talagang transparency nagaganap. Nasaan yan? 25 tons reserve gold. Nasaan? Mga kababayan ko, hindi totoong walang budget. May budget. Sinasabi lang nilang walang budget dahil ayaw nilang gastuhin. Dahil nasa mga bulsa na nila yan. Big question mark yan. Sir, sa palagay nyo, ano na nangyari doon sa Maharlika investment scam? Yung pa isa, galing mo Brad. Salamat sa tanong mo. Yang Maharlika, ano na yan, pan, ang laki niyan. Ngayon, nasaan din yan? Nakakatawa, walang budget. Eh, ba't pa kayo nandyan sa gobyerno kung wala pala kayong budget? Hindi kayo mag-aano dyan sa gobyerno kung wala kayong ini-interest na budget. May budget yan. O, nasaan nga naman? Tanong ng kabayang vlogger natin. Asaan ang Maharlika Investment Fund? Ang laki niyan. Bilyon-bilyon din yan. Nasaan yan? Nasaan? O, yung sa PhilHealth na overfund. Di ba? Meron, 90 billion. O, 90 billion yung sa excess fund ng PhilHealth na kinuha nila. Nasaan din yun? Huwag yung sasabihin walang budget. Eh, kung ang Office of the Vice President nandun ngayon sa Cagayan, namamagi, nagbibigay ng relief good ang Office of the Vice President, Sara Duterte. Pero, kinatbong nyo pa nga yung budget niyan. Diba? Kini-question nyo pa. Political. Political yan. Paawa kayo sa mga mamamayan na naghihirap na. Bumili ako ng kamatis, 3 piraso, 25 pesos. Yan ang unahin nyo. Ang problema ng bayan at mamamayan. Hindi yan kay Pangulong Duterte. Dahil walang mapapala ang mamamayan.